medyo hating gabi sa inyo lahat. So thank you all for staying and showing interest sa ating mga susunod na tatalakayin. So basically, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung sa side ng worship team na sa multimedia. Siguro simulan ko muna bakit natin ito kailangan gawin, and then from there, mag-Q&A na lang po tayo ng dire-diretso. So yung sa side ng kailangan po natin itong ayusin kasi we serve the God of excellence. Yun talaga yung pinakauna-una sa lahat. Kailangan sa atin mismo, sa sarili natin, ipasok natin sa sarili natin na hindi pwede yung pwede na. Alam niyo po, ang nagpapabago sa tahanan, maliit o malaki, ay yung tahanan na malinis. Alam niyo po, ang dami kong kaibigan, ang dami kong napuntahan mga bahay, mga mansyon ng bahay, pero kahit gaano kalaki ang bahay, kapag ang bahay madumi, hindi mo nakikita yung ganda ng laki ng bahay. Pero nakapunta rin ako ng mga bahay sa mga baryo, kahit ang liit-liit, dahil malinis yung bahay, nakikita mo yung ganda ng bahay. What am I trying to drive out here? Ultimately, if you really do believe na yung pinagkatiwala sa inyo ng Diyos dito, rented man, o mamayari mo man yan o hindi, kailangan mo siya talagang aakuin na iyo. What do I mean by that? Aakuin mong iyo na kasi dahil pinagkatiwala sa iyo ni Lord, dahil pinagpala sa iyo ni Lord, kailangan mong turuan ang sarili mo na aralin yung mga bagay na kahit hindi mo alam aaralin mo. Alam niyo po ba? One thing that I find really fascinating with regards about the stories of OFWs are, you come here with a certain understanding and knowledge on the skill set that you have, that you carry coming here. So in other words, you came here with a knowledge. Tama po ba? Hindi kayo makapunta dito pag wala kang abilidad. Pero ang matindi kasi sa kwento ng OFW, for you to be able to raise that salary that you initially had or the offer that you had, anong kailangan mong gagawin? Aaralin mo lahat ng hindi mo dapat kayang gawin. Kaya maraming mga tao, particularly sa Middle East, na gustong-gusto ang Pilipino. Kasi, ibato mo sa akin yung trabaho yan, hindi ko yan alam ko yan, bukas alam ko na yan. Tama po ba ako mali? Yan ang tipikal na kwento ng OFW. Now, for some reason, bakit pagdating sa simbahan, hindi natin yan magawa? Kaya nating aralin yung mga bagay pagdating sa trabaho, pero pag pinagkatiwala tayo ng ayusin mo yung electric pan, ang una natin sasabihin, Pastor, hindi ko alam kung paano gawin yan kasi hindi ako electrician. For some reason, pagdating sa pag-aayos ng multimedia or pag-aayos sa presentation, pag-aayos ng tunog, ang sagot natin palagi, Pastor, hindi ko alam yan kasi hindi ko yan naaral. Pero bakit pagdating sa trabaho, yung hindi mo alam gawin, kaya mong willing mong paglaanan ng oras, willing mong pagpuyatan. Alam niyo po anong pagkakaiba? Simple lang, kasi merong alam mong reward na involved. Kasi yung monetary value ng gagawin mo sa mundo, alam mo pag ginawa mo yun, kikita ka. Pero for some reason, yun nga, yung mindset natin pagdating sa church, nadadala natin siya doon. So, yun yung una natin kailangan magkaroon tayo ng basic understanding na kaya kailangan natin siyang aralin. Kasi unang-una sa lahat, ang Diyos na pinag-rilinaran natin, ang prerequisite, hindi pwede ang pwede na. Alam niyo po na the reason why a lot of kingdoms were attractive to Solomon's kingdom is primarily because his house is well ordered. Imagine niyo po yan, wala pang part doon na makita yung karunungan ni Solomon, the fact that malinis yung kanyang tirahan. Napansin niyo po ba sa kahit anong mga establishmento na, tignan niyo, ang mall, bakit kailangan siyang pagandahin? Kasi sa malayo pa lang, nakita mo maganda siya, maiinganyo ka talagang papasok. Pero pagpasok mo, what's going to make you stay sa shopping mall ay liban sa kailangan mo ng pera na panggastos. Pero yung mga na mga tindahan doon, na kung sakali, ay baka pwede akong gumastos ng pera dito, baka pwede. Similar principle pagdating sa simbahan. Na dapat pagtingin pa lang ng tao sa malayo, wow, okay na yung tunog, maganda yung tunog, wow, malinis yung carpet, wow, yung mga tao dito nagwe-welcome. Paano, yun nga sabi ni Pastor Tong, di ba, channel. So ibig sabihin, dapat makita ang lupa dito, ang langit dito sa lupa sa pamamagitan ng alin, ng buhay mo. Ushering ka. Pero pagdating ng mga tao, hindi makita-kita yung langit sa ngiti mo. Are you understanding what I'm trying to say? So ngayon, ang tanong kasi doon, nasan part yung excellence doon? Alam niyo po, ang paglilingkod, gaya nga na sinabi ko kanina, at work or at ministry, ang ugaling consistency sa pagiging excellence, kailangan gagawin mo talaga siyang lifestyle. Huwag tayong maging selective na pagdating sa trabaho, gagawin ko lahat. Pero pagdating sa ministry, okay lang yan.
Mauunawaan naman ako ni Pastor kasi napagod ako. Paano kaya pag nanalangin ka, tapos sinabi ni Lord sa'yo, di bali anak, mauunawaan mo naman ako kasi 7 billion din ang nananalangin ng sabay-sabay. Nai-imagine niyo po ba yung ibig kong sabihin? So now that we have laid down the foundation na hindi pwede ang pwede na, siguro magsimula tayo sa, lahat po ba dito nandito JCTD lang or ibang church? Ilang pong mga simbahan nandito? 4? Okay, so sabihin, dalawang simbahan na nandito na gamit itong facilities na to, dalawang simbahan na nasa labas. Tama po ba ako? Now, ang application kasi pagdating sa sound, iba-iba. Kasi ultimately, kailangan natin i-assess yung laki ng kwarto mo, kailangan natin i-assess kung gaano kadami ng tao. So, I'm not going to dive deep into that, pero pwede natin, yung mga gusto nyong itanong, pwede natin pag-usapan. And then, ang principle pagdating sa multimedia, halos parehas lang naman din. Ang ibig ko po sa media, multimedia is kung meron ka mga presentation, meron ka mga video na piniplay, the principle remains the same. Kasi ultimately, kailangan niya nakikita nasa harap hanggang nasa likod. So, siguro po, pwede tayong mag-Q&A na o gusto niyo muna akong magbigay ng observation ko dito saka tayo mag-Q&A. Ano pong gusto niyo gawin natin? Observation muna. Okay, sige, gawa tayo. I'm gonna lay down 3 immediate action plans na dapat yung gagawin dito. Alright? So, unang-una, kasi dahil ito ay pinaparentahan din sa iba, ang unang kailangan maayos dito ay yung sabihin natin, ang unang kailangan maayos dito is yung audio. So, kung sino man yung nagbi-mix dyan, tuturuan mo yung sarili mo na marinig kung malakas na ba to o mahina to. Kasi yun yung napapansin ko kanina na for some reason, maybe you're not familiar, kung malakas na ba siya, sakto na ba yung lakas niya o sobra ba yung hina? And for you to be able to develop that, yung sa tenga, para maririnig mo kung sobrang lakas, sobrang hina, sino po ditong lahat nakapanood na ng TV? Diba? Nanonood ka ng TV, nagdilipat ka ng channel ng TV, merong mga channel na yung iba sobrang hina, merong mga channel yung iba sobrang lakas. Kaya ganun yun kasi yung pagkagawa ng channel itself at saka yung mga loops or yung standard na lakas ng TV sa bawat channel iba-iba. So ngayon, para malaman mo ang training ng tenga mo sa malakas at mahina, mag-try ka na pumunta doon sa channel na pinakamalakas at subukan mong hinaan yun. Ang sakit po kasi ng kadalasan ng mga simbahan, pag nagpe-praise and worship, masisimula ka agad sa malakas. Ang problema, ang tenga, pag nasanay sa malakas, pag inilakas mo yan, wala nang mas lalakas pa doon. So ngayon, ang suggestion ko po pala talaga palagi, if you want to be able to have a really controlled environment pagdating sa tunog, magsimula ka sa mahina. Hina na yung auditory lang. Halimbawa, Brad, panghinaan mo nga to. Mic na to. Hina. So, halimbawa, sabihin natin, pag nagsimula ako sa ganitong hina, napapansin niyo po ba na, hello? Hello, patay na. Okay. Naririnig niyo pa rin yung mic sa speaker? Yes. So ngayon, pansinin niyo, dahil nagsimula tayo sa malakas, anong hinahanap ng tenga niyo? Malakas, di ba? So ngayon, same principle yan, sa pag nakikinig ka ng music sa cellphone, nagda-drive ka, na kapag yung music nagsimula ng mahina, pag nilakasan mo yan ng 2 bars lang, pansin mo ang lakas na sa pandinig mo. Na-obserbahan niyo po ba yun? Bakit? Kasi yung tenga mo nag-adjust dun sa mahina. Kaya mo lang siya nilakasan kasi based on my observation, ang analysis ko dyan, merong disturbance force, external na disturbance na kailangan mo siyang lakasan. Yung pangalawang factor, kaya kailangan mo siyang lakasan kasi siguro may parts doon na mahina, gusto mo marinig, kaya mo siya nilakasan. Pero pag naglalakas ka usually, pag sa cellphone ka, tapos naka-earset ka, hindi drastic yung paglakas. Hindi yung automatic pipe ka agad. So now, ang gagawin mo dyan po, ang suggestion ko sa simbahan, bago kayo magsimula ng praise and worship, etc., magsimula kayo sa mahina. Yung mahina na hindi masakit sa tenga, yung gato, saktong gatong hina. Try nyo po na gato yung mahina, na sabay-sabay kayo. Ngayon, pag kailangan mong ilakas yan, mas madali na siyang maglakas. Pero yung lakas na incremental. Alright? Ngayon, ito naman. Paano naman, pastor, yung mga gusto sumali sa worship team na may puso pero wala sa tono? Diba? O, ito ang matindi. Lahat ng tao gusto mag-serve. Dahil na, sino tao dito hindi gusto nakikita ang nag-serve? Pag nandito ka sa stage, napaka-attractive yan eh. Na, wow, ang ganda gusto ko mag-Lord, gusto kitang awitan. Pero anong sabi natin kanina? Gagamitin ni Lord ang buhay mo maging channel, ipakita ang langit dito sa lupa.
Di ba? Ito ang totoo naman dyan, apat kapatid. This is really reality. Kahit na yung puso mo nandiyan dyan, ang Diyos din gumagamit ang mga tamang tao na may tamang skill set para ipadala yung kanyang tamang mensahe. Imagine niyo po. We're not undermining people who has disabilities. We're not undermining people who has lesser capability. But, merong tamang tao para sa tamang trabaho. Imagine niyo ha. Kasi meron yung di ba binanggit ko kanina, na pagdating sa trabaho, lahat talaga na parang gagawin mo para maaral mo eh. So ngayon, in-apply mo yung principle na yan sa pagkanta, wala mong problema dun. Pero ang gaya nga sinabi ko kanina, tao ang magpapamuka ng kasalukuyan mong muka. So pag sinabi niya sa iyo ng 10 tao na wala ka sa tono, huwag mo na talagang ipipilit. Alam niyo po ba, okay, hindi natin sa pinagtatawanan niya na, imagine niyo, nag-concert si Celine Dion. Wala sa tono si Celine Dion, makikinig pa kayo ako ulit. Kaya kayo ulit? Imagine niyo, secular na concert yan ha. Pag nagpunta ka ng church, humina ang tugtugan, pumasok ang pagkanta mo, sa tingin mo makakapag-concentrate ka mag-worship? Yung bata nga na maingay, nakakaasar na pag nag-worship ka, paano pa kaya yung kumakanta na wala sa tono? Naunawaan niyo po ibig kong sabihin? Marami pang avenue para mag-serve. Kung napapansin, marami na sasabi sa iyong kapatid, maybe try in a different ministry, makinig ka na po. So ang una kong observation dito na pwede natin gawin is yung talagang hihinaan yung sound. Yung pangalawang suggestion ko, ilipat natin doon sa likod. Kasi ang problema, ang naririnig mo tunog dito is yung mono lang na tunog. Ang problema, pag nandiyan ka, hindi mo naririnig yung naririnig ng tao. Alright? So yun yung malaking factor. And then lastly, ang napapansin ko talagang dapat maayos dito is ito. Kasi yung lente ng projector masyadong mahina sa pinapakita nyo. So ang suggestion ko, palitan na ito ng TV. So hindi kailangan ng malaking TV, siguro kahit 2 TV na dito yung isa, tapos dito yung isa, tapos isa doon sa likod. Para doon sa likod, kitang-kita. Ang kinakalabasan niyan, at least, pag lalagay kayo ng presentation ng slides, malalaki yung font, kasyang-kasya. Hindi yung mga tao sa likod na hihirapan mabasa. Yung mga tao sa lahat, harap din nahihirapan mabasa. Now, I'm gonna use that as a segue regards dun sa pagtuturo yung Pastor Dong. Napansin niyo po ba yung slides niya? Wala masyadong nakalagay. So, kaya yung ginawa, kasi unang-una, para yung content itself ma-absorb ng tao. Pag binasa mo yun, straightforward, nakuha mo kagad yung ibig sabihin. So, apart from that, napansin niyo po ba na malaki siya? So, imagine niyo pag ito yan siya, hindi siya projector o TV, makikita hanggang doon sa likod. So, kaya po yung ginawa is kinonsider namin yung mga tao sa likod at yung mga taong hindi maganda yung paningin. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. So, marami siyang factor na kailangan sa tingnan kasi we want to be able to be inclusive of everybody to a certain extent. We can't be able to please everybody, but we can be able to make the church really at home for everyone. Amen po ba? So I think I'm gonna pause there and then pwede na po tayo mag-Q&A. Sige po. Mga manunugtog na marunong na bumasa ng nota pero hindi kayang sumabay ng mawido. Bakit? Kasi yun ang training nila. So does that undermine their ability to be able to play music? No. Kasi ang dami mga world-class na musician na ganun. At yung mga musician na yun, kaya din sumabay. Pero ang pagkakaiba po kasi, iba yung to a certain, when you reach a certain years of playing the music, na pinagsama mo yun, parang ganito. Anong nauna? Ang bata natuto magsalita o ang bata natuto magbasa? Diba, nauna mo na magsalita. Paano? Sa pakikinig. So kung ano yung naririnig ng bata na sound, ini-emulate yan, nire-replicate. So now, pagdating po dyan sa ganyan, usually kasi, ang nagiging sakit ng taong marunong lang bumasa, hindi adjustable pag mayroong mga palit na kanta. Ang sakit naman ng mga taong mawido, hindi kayang sumunod sa kaunong nakasulat. Bakit? Kasi nagbabase ka sa pakiramdam eh. Pakiramdam ko parang ganito ang lipat, parang ganito ang lipat. So ngayon, ang kinakalabasan po niyan, pag nagsama yung dalawang klaseng manunugtog niyan, to a certain extent, that's gonna be chaos. Bakit? Kasi pag nagpalit ka ng kanta, tapos yung manunugtog marunong lang magbasa doon sa chords na nakasulat, tapos wala yun, hindi yung pre-practice. Tapos yung manunugtog mo naman, na base lang puro sa pakiramdam, halimbawa, G na to, tapos nasa C naman yung isa. D na yan, tapos nasa B minor yung isa. Ngayon, pag gano'n ang gagawin, ang tanong, paano yung solusyon? Yes. Diba? Ang unang solusyon talaga kasi dyan,
Kapag mahal mo yung ginagawa mo, tuturuan mo ang sarili mo na mag-extra mile. Hindi ko po sinasabi maging professional kayo sa ginagawa niyo. Ang sinasabi ko po dito, maglaan kayo ng 30 minutes every day sa ministry na ipinagkatiwala sa inyo. Parang kagaya sa trabaho din. Parang gano'n kang gumaling sa trabaho mo, paglalaanan mo yun ng 30 minutes every day, walang distraction, yun lang ang gagawin mo. Kasi pag ginawa mo yan, pagdating na ng practice or pagdating na ng kung anumang ministry na gagawin mo, hindi ka magiging pabigat doon sa mga kasama mo kasi you did your part. Ang sakit po kasi typically sa simbahan, yung 2 ang nag-prepare, 10 ang hindi. Tama po ba ako mali? Now, ngayon, pag ganyan ang nangyayari, napakahirap unang-unang mag-serve kasi unang-una sa lahat, lahat tayo volunteer eh. So, ang kinakalabasan niyan, nagsasayang tayo ng oras. Ngayon, yung oras na sana na ang practice na 2 oras lang, nagiging 4 na oras. Bakit? Kasi yung 10 hindi naganda, hinihintay ng 2 maghanda para maging ready doon sa dapat na 2 oras na practice. Alam niyo po anong corrective measures para sa amin dyan? Unang-una sa lahat, ang ginawa namin sa church, 3 months in advance lahat nakahanda na. Kung sino mag-MC, kung sino mag-preach, kung ano yung mga kakantahin. Hindi naman sa 3 months nakahanda yung mga kanta, pero every 2 weeks, halimbawa, may magpapakanta next week. Ngayon ang delivery ng kung anong papakanta niya next week. Para merong 2 linggong preparation, lahat ng kasama sa worship team, lahat ng kasama sa multimedia, yung lyrics, etc. Bakit kailangan yun? Kasi hindi pwede ang pwede na. Pangalawa, para pagdating ng practice, wala kang pwede sabihin na excuse na, ay sorry, biglaan kasi ito. Walang ganun eh. Kasi we gave you 2 weeks in advance to prepare. So ngayon, ganun mo talaga siya bibigyan ng seryoso na seryoso tayo sa ginagawa natin sa paglilingkod kay Lord. Ito pa, sa amin, 2 beses ang sound check. Ang sound check practice is yung Sabado, sound check yung kinabukasan. Now, I do understand that a lot of you has work. I do understand that a lot of you has prior commitments bago pupunta. Depende sa setup ng church nyo. But ultimately, what I'm driving at here is this. Sa amin, bawal ang late. Kapag na-late ka ng past 15 minutes sa araw ng soundcheck ng Sunday, hindi ka natutugtog kahit nag-practice ka. At marami nang nasampulan ng ganyan. Bakit? Kasi lahat ng mga taong pumunta doon on time. Tapos ikaw na na-late, kailangan i-consider na tumutugtog for what? So ngayon, doon pa lang, ipapractice mo na ang alin. Hindi po pwede. Kasi sa corporate, ganyan naman ang batas sa mundo. Yes. Ang meeting, magdedire-diretso yan, meron o wala ka. Kahit na sabihin natin importante kang tao doon. Bakit hindi natin magawa-gawa sa simbahan yan? Eh kung ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay naniniwala tayong ibinigay niya ang best, bakit di natin mabigay ang best pagdating sa disiplina na ganyan? Naunawaan niyo po ibig kong sabihin? I don't know kung bago po itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko po kayo pinapagalitan. But what I'm trying to lay out here is the foundation and the truth. Truth in what way? Hindi po pwede ang pwede na. Kung kumbinsihin mo ang sarili mo na Lord, maglilingkod ako sa iyo ng tama, na hindi po, alam niyo po kung bakit? Kaya naging ganitong ugali ko. Kasi nakita ko sa magulang ko na hindi po pwede ang alin, ang pwede na. Tao din ang ibang, ang anak mo, ang makakakita rin yan, mga tao nakapaligid siya, ang makakita niyan yan. Kapag yan na-develop mo ng lifestyle, loob at labas ng simbahan, ang tao magsasabi na itong tao na ito kailangan natin. Bakit? Kasi meron kang excellent spirit na dala-dala. Are we getting it? So pagdating po doon, sa yung tanong kanina, na ang solution talaga dyan is really individually practice your craft. Ang importante kasi dito ganito eh, pag nagpa-practice kasi sa worship team, ang sakit ng kalalasan, kung ano yung narinig mo gusto mong gayahin. Dapat plakado, pero kung yung abilidad mo, pang ABC lang yung kanta, pero yung gusto mong tugtugin, lupang hinirang. Eh, ABC lang ang kaya mong tugtugin. ABC lang ang kaya ng daliri mo. So ngayon, anong solusyon dyan? Ang solusyon ba dyan, tumigil ka ng tugtog, halata niya mas magaling. Hindi naman pwede yung ganun. Kasi yung tao, binigyan ng pagkakataon mag-serve. So, anong palaging objective namin? Ang palaging objective namin, di baling madali, basta malinis. Amen. Tama. Di baling madali, basta malinis. Pumunta ka ng corporate,
Anong gagawin niya pag masyadong maraming eche-bureche doon sa presentation or doon sa pinaka-craft itself? I-eliminate nila lahat yan eh. Eliminate nila lahat, balik tayo doon sa pinaka-simple. So ngayon, similar principle pagdating doon sa pagtugtog. Pag di kaya talaga yan, hindi, wala sa tono ang lahat, kanya-kanya na ano, balik doon sa simple. Ang maganda, malinis, alam niyo po ba kung bakit? Kasi pag gumawa ka ng tumugtog ka ng mahirap, yung mga tao nakikinig, alam naman nila yun eh. Teka, parang nauna ata to. Teka, parang wala sa patotono to. Teka, parang, di ba ito yung lead singer? Parang ito na ata yung nakuha niyong ibig kong sabihin. Magpapakanta yung lead singer, tapos parang meron pa ni bagong lead singer na lumalabas. I mean, are you getting what I'm trying to say? So, ang sagot po dun sa nabagay ko, yung sa tanong nyo kanina, practice your craft, regardless kung ano man yan. Apart from that, dumating ka ng handa. Pero ang kailangan ng paghahanda, alam mo yung paghahandaan mo. Okay po ba? So yeah, I hope I answered that question. Next. Sige po. So, as you said po, diba, from ABC, you choose a song na hindi siya ABC. And it didn't work out na dahil hindi naman lahat capable to do it. So, we can change the song prior for the lineup that we prayed for. Yeah, opo. Ganun ang kalalabasan. Halimbawa, kung napapansin mo, kasi unang-una sa lahat, practice din kasi yan sa oras eh. Kung 2 hours lang ang practice mo at napapansin mo yung isang kanta, lumalagpas na ng 30 minutes or 45 minutes para lang magawa mo yun, kung sino man yung nagiging leader needs to call for an action, okay, let's change this. Kasi yung isang kanta, imagine niyo po kung 5 kanta ang kakantahin nyo, yung isang kanta nila lang yun, ginawa nyo 45 minutes, tanungin niyo po, sagutin niyo po itong tanong ko, effective at saka efficient ba yung pagpapractice? Hindi. So, wake up call and, okay, you know what? This song is too hard, palit tayo ng pamilya sa atin. So yun po yung pinakasagot talaga po dyan. Ano po yun? I hope I answered that question. In regards po dun sa dun sa pag-practice, di ba? May verse, chorus, then yung familiarity ba? Then, kailangan ba ulit-ulitin siya? Or pag nakuha mo na yung intro, verse, then we can move on ano po yung pinaka Alright. dun sa mga song leaders na Okay, pero so ang sa amin po, the way how we practice is as much as possible. Halimbawa, sa umpisa pa lang, kasi okay, anong ibig sabihin? Let's go first with the root word. Anong ibig sabihin ng practice? Ang ibig sabihin ng practice ay para unang-una malinis yung tugtugan, maayos yung mga dapat maayos, at pangatlo, mag-sync kayong magkakasama tumugtog. So ngayon, nauunawaan ko kasi minsan pa nagpa-practice, pag dumadating yung banal na presensya ni Lord, yung practice na dapat na naging 2 hours, naging 4 hours, bakit kasi lahat kayo puspos? Pero huwag mong kakalimutan, ano ba yung pinunta nyo doon? Para mag-practice o para mag-praise and worship na ng pinakanabukasan? Okay, now, ito yan, baka sabihin nyo, wow, sobrang strict naman. Hindi ba pwedeng maramdaman natin yan na na mag-praise and worship tayo? Wala pong problema doon. Pero, God is a God of order. Kung sinimulan mo na gano'n yung practice at gano'n ginawa niyang practice nyo, ikaw na tumutugtog, i-assess mo ang sarili mo, teka, lahat ba ng kailangan natin tugtugin unang-unang malinis na? Pangalawa, lahat ba ng chords, kuha na ng lahat? Lahat ba ng mga kumakanta, nakasync na yung mga phrasing nila? Pang-apat, yung pagtugtog natin sama-sama, nakasync na tayo. Kasi kung yung mga bagay na yun, hindi pa yun nakasync, nasa wake up call, okay, wait, alam ko nandito na ang presence ni Lord, etc. Napapasarap ang praise and worship, pero itigil natin ito, balik tayo sa practice. So anong ginagawa namin? Ang ginagawa po namin ay, pag nagpa-practice kami, yung nilalagyan namin yan siya na siyang sequence. So halimbawa, kung meron siyang intro, verse, chorus, verse 2, may bridge. Ang gagawin na namin doon, intro, verse, tapos re-intro, verse, tapos chorus ng 2 beses, tapos bridge ng 2 beses, pagkatapos nun chorus ng 2 beses, tapos end. So sa ganun pa lang, makokontrol na namin unang-una yung minuto ng gano'n namin kahabang pinaktis yun. Yun ang unang solusyon, yun ang unang ginagawa nun. Yung pangalawang ginagawa nun, halimbawa, paano pag nagkamali kami? Pag nagkamali, halimbawa, nagkamali kami doon sa part na bumalik doon sa verse. Ang gagawin namin, hindi na kami babalik doon sa umpisa. Kasi nakuha na namin yung umpisa eh. Ang gagawin namin, magbabalik kami kung saan kami nagkamali, doon kami magsisimula. Pagkatapos ng simula, dire-diretso ulit yung pabalik doon sa sequence. So pag nakuha na yung buong kanta,
Ang tanong dyan, babalik pa ba ulit kami sa isang kanta para isang pasada? Hindi na. Punta na kami sa susunod na kanta. So sabihin natin, kung 4 ang kanta namin, dadaanan yung lahat. So pag nadaanan yung lahat ng isang oras, babalikan namin yung sa simula, natutugtugin na namin yung parang Sunday service na. Bakit? Kasi yun nga, di ba ano sinabi ko po kanina, para malinis ang chords, para maayos yung pagkanta, phrasing, etc. Yung parang magsising tayo magkakasama. So yung balik na yun, na extra na 1 hour, yun na yung parang magsising kayo na magkakasunod. Pero ang kinakalabasan niya, naka-sequence pa din yun. Yun po yung ginagawa namin na para mas maging efficient yung practice. Kasi pag ginawa nyo yan, I'm really sure, if everybody did their part, 2 oras lang talaga yung practice. Ang matindi po kasi dyan, halimbawa, when I was in America, ang simbahan na inattend namin is we set up and we tear down. Linggo-linggo yun. So ang kinakalabasan sa amin, imbes na ang sa amin, ang ginagawa ay every Wednesday, kung ako ay magsaserve ng ngayong Sunday, every Wednesday ibinabigay yung lineup. So as a musician, aaralin ko din yun. Kasi bakit? Sa umaga ng Sunday service kami nagpa-practice eh. 1 hour and 30 minutes lang ang practice namin. So kung hindi may ako ng isang nag-aaral doon, ay talagang yun ang magpapatagal ng practice. Nakuha niyo pong ibig kong sabihin. So that's what we do. Alright, I hope I answered that question. Sige po, next. Sige po, tuloy-tuloy po natin to kasi ang dami natin idle time. Matatapos na po tayo. One more. Doon Sige sa, po. sa song choices, so ano yung preferred key for the woman and the man? Well, pagdating po sa mga kinakanta, magdedepende talaga yan sa kanta. Kasi meron mga kanta na pag kinuha mo sa mababa, mataas para sa lalaki, pero sakto sa babae. Meron mga kanta naman na pag kinuha mo sa mataas, sakto sa lalaki, pero sobrang baba sa babae. So ang solusyon talaga dyan ay yung maghahanap ka ng key sa kalagitnaan na both pwede silang komportable na kinakanta nila yun. So ngayon, paano mo malalaman yung key? Then napapasok yung training mo sa musician na okay, wait, parang matado at ang mataas to, wait pa. Kasi alam mo naman eh, pag masyadong mataas sa babae, sumisigaw na yun. Pag masyadong mababa sa lalaki, gano'n na yung tunog nun. So hindi mo naman nakakanta na maayos. Malalaman mo naman yan eh. So what if yung song leader is lalaki, so suited yung voice sa kanya, then Gaya nga po na sinabi ko kanina, hanapin mo, I think you're overthinking it. Huwag niyo po masyado siyang ino-overthink na, what do you call this, na masyado siyang mahirap. Ang isipin niyo, yung balik na sa simple. Gaya nga po na sinabi ko kanina, merong mga kanta, na alam mo, kahit sabihin natin lalaki yan, merong key na papasok dyan na makakakanta ang babae. Yung trabaho na lang yun na talaga ng musician o yung music director na hahanapin niya, okay, ito yung pinakakinabagay, dito tayo magsisimula. Yun lang po yung pinakasolusyon dyan. Kasi gaya nga sabi ko kanina, pag masyadong mataas, mau-obvious naman eh. Pag pasigaw mo na siyang kinakanta para maabot yung nota, masyado nang mataas yun. Pag masyado naman siyang mababa, pag hindi mo na nakakanta ng buo yung kanta, masyado nang mababa yun. Pag yun ang gagawin din mong 2 extremes, alam mo na kaagad palagi kung nasa yung gitna mo. Alright, next question. I hope I answered that. Masyadong tahimik dito sa side na to. Ako po may Sige question po. po. So di ba po sabi niyo po, pag late sa subject, hindi natutugtog. So, natugtog pa rin po kayo ng bungi. Kunwari na late yung Yeah. So, walang gitara or something like Yeah, that. kasi pero sa amin naman kasi pag dalit niya tumugtog, meron at meron, we have, and we praise the Lord that we have already come to a point that we were able to multiply ourselves. What do I mean by that? Meron kaming 4 na keyboardista, meron kaming 3 drummer, meron kaming 3 gitarista. So, sa mga ganong pangyayari, halimbawa, meron kasing, pag diba natin yung mga ganong punto na pag wala siya nagiging replacement, sige, patutugtugin namin yung lane. Pero ang kinakalabasan dyan, talagang isang mapuspusang pag-uusap pagkatapos nun. So ang disciplinary action doon, pagkatapos nun, okay, di ka muna tutugtog ng mga 1 month, 2 months, ganun. Kasi ultimately, yun nga, pag dumating na po kasi sa punto, kasi yung simbahan na pinagkatiwala sa mga magulang ko, hindi na siya maliit. So nauna nga ako, ibig sabihin, imagine ninyo, paano pag nalit yung drummer, ay nag-iisa lang yung drummer? Di ba? So ang kalalabasan niya, magtitinginan yung mga tao, ba't parang walang drums ngayon? So, I mean, at that point, ikaw na yung magdi-discern bilang isang leader, okay, ano yung gagawin na ano, what's gonna be our action plan? So, hindi ka masyadong mahigpit, pero yung standard mo dapat nandoon pa rin. Amen. Okay po? Alright.
Yeah. Question lang po, yung worship, ano po, sa pag-worship po, sa worship, yung worship leader po ba ang dapat laging susundan ng musician, or sa worship coordinator, yung minsan gitarista yung worship coordinator or drummer, yung mga sign, di ba po? So, alin po yung mas magandang mag-follow, sa worship leader or doon sa worship coordinator? Parang, Okay, siguro po, bago ko sagutin niya, ayusin mo muna natin yung terminology. No? Kasi pag ang worship coordinator, with what I have understood, is he basically makes things happen sa loob ng worship team kasama yung sa multimedia. So, corporate-wise, yun yung ginagawa ng coordinator. Siguro po ang tamang term na yung music director. Yung music director na kung yun nasa katauhan ng drummer, sa katauhan na magdidikta, okay, ganyan yung gagawin natin. Alright? So, doon sa music director, ang tanong niyo po ay kung sino yung dapat susundan. Kung worship leader ba o music director. So, ang ginawa namin sa amin, kasi lahat kami naka-in-ear monitor, para malinis yung tugtugan, music director ang magtatawa ng shots. Okay, punta tayo ng chorus, punta tayo ng bridge, punta tayo ng ganun, bagsakan dito, ganun. Kaya namin po yung ginawa sa kasalukuyan muna ngayon, para yung tugtugan namin, lalo sa malinis. Pero we're not impeding the ability of the worship leader to be able to read the atmosphere kung saan yan gusto dadalhin. Kaya ka na kami nagpa-practice para mag-sync up yung isip ng music director at worship leader, para alam ng music director kung saan gustong dalhin ng worship leader yung worship. And it really takes a lot of presence of mind na maunawaan mo, okay, dito tayo pupunta. Pero pag sa setup nyo po, pwede naman po yung pwede mo siya i-separate yung role eh. Yung music director na magsasabi kung ano gagawin ng chords, lilinisin lahat yan. Yung worship leader na magdidikta, okay, verse tayo, chorus tayo, verse tayo. Two more questions and then let's call it a night. May mga trabaho pa po kayo Is it necessary talaga na kailangan malinis ang pagtugtog sa worship? Is it necessary? Yes. Okay, good. Please explain. Yeah, the reason why it's necessary is simply because unang-una sa lahat, kailangan siyang, ayun, babalik ka dun sa fundamental na hindi pwede ang pwede na. So nauunawaan ko, darating ang puntong magkakaroon ng mali na chords, once in a while pwede yan. Pero kapag linggo-linggo na yung problema ganun, meron ng problema po talaga yan. Halimbawa, parang kagaya doon sa pag nasa bahay, sa sarili mo kang tahanan, na ang liit-liit ng sarili mong kwarto, hindi mo malinis-linis. Pero pagdating doon sa trabaho mo, kaya mong linisin yung opisina mo, ay meron talagang problema yun. Naunawaan niyo pong ibig kong sabihin. So if we were to go practically doon sa praise and worship, ganun ang same principle. Yun nga eh, kailangan mo iisipin palagi, hindi po pwede yung pwede na. So kapag ikaw, yun ang nasa isip mo, tatanungin mo yung sarili mo, okay, mga kapatid, pwede na ba itong ginagawa natin? Kung lahat kayo nag-agree na hindi pa pwede ito, okay, meron tayong kailangan gagawin. Kaya kailangan talaga siya, kasi alam niyo po, pag hindi malinis ang tugtugan, subukan niyo pong umupo dun na hindi malinis ang tugtugan, makakapag-worship pa kayo? Pero kasi gagamitin mong justification niya na, di ba nagpunta tayo dito para kay Lord? Di ba nagpunta tayo dito para talagang mapuspos? Pero napakahirap mapapuspos kapag yung unang-una yung kumakanta wala sa tono, yung tumutugtog walang tamang chords, tapos yung drummer wala sa timing, wala sa beat. Ano ba yun? Ikaw ang aking pastor. Alam niyo po ba yung kanta yun? Ikaw sapat na at higit pa. Paano pag ganun tumugtog yung drummer, makapag-worship ka kaya? Naunawaan niyo po ibig kong sabihin? So doon pa lang when your common sense is going to say na, kailangan talaga siyang malinis. Hindi kailangan yung sobrang galing, pero ang kailangan simple pero malinis. Yun ang objective namin ngayon buong taon na simple pero malinis. Kasi pag na-master mo yan, lahat ng mahihirap, kaya mo nang gawin. Kasi mauunawaan mo na hindi mo siya babarahin ng bigla-bigla. Ayun po, I hope I answered that question. Ako po may question. Sige po. In terms po sa instrumentalist and the mics and mga singers, ano po yung mas dapat na mas mangibabaw? Like, for example, for this, kasi sa amin maliit lang eh. Kaya talagang mas prepared na talaga, ano dapat mangibabaw is the mics or
instrument or... Alright, that's a really good question. So ano yung dapat mangigibabaw? Manganganta ba o mangangugtog? Unang-una sa lahat, kailangan mo muna i-assess, controlled mo ba yung environment? Anong ibig kong sabihin doon? Pag itong drums na doon pumalo ng malakas, kaya ba itong hinaan ng sound system? Hindi, di ba? Nakanino yung lakas niyan? Sa taong tumutugtog. Pag ito hindi lakas ko, tinanggal ko yung mic, meron bang control yung sound system? Wala, di ba? So ngayon, what I'm trying to say here is, una-una, isipin mo muna yung mga factor na kaya mong kontrolin. Kasi pag na-control mo yung kaya mo siyang mahinaan ng lahat ng sabay-sabay, doon mo lalong mapapalabas yung boses. Kasi ultimately, ito po yan ha. Kapag ang kanta, ay pag ang church, kasi meron kasi dalawang klase ng tugtugan, yung instrumental ng tugtugan at yung tugtugan na merong kanta. Kung yung kanta, yung tugtugan yung merong boses, your commonsense is going to tell you, dapat mas malakas yung boses kaysa sa tugtugan. Ang problema kasi, dahil yung mga instrument na to, hindi mo control, hindi mo talaga yan mahihinaan. So ngayon, ang tanong, paano mo makokontrol siya? Diba? So ang solusyon dyan, lalagyan mo to ng isolation, lalagyan mo yan ng microphone, para lahat ng hina at lakas yan nandoon sa fader ng sound system. Ito, ang problema kasi yan tumutugtog, yung pag napapasarap ka na, ang justification, ang Holy Spirit nandoon pag nilalakas. Kasi wow, talaga pag tumutugtog ka, hindi mo naririnig sarili ko, ilalakas mo yan. Ang problema, di ba itong speaker na to, pag ito inilakas, nandyan ka nakatayo, ang kalalabasan kasi nun, mag-bleed na yung tunog. So pag nag-bleed na yung tunog, napakahirap na yung kontrolin. So ngayon, ikaw na nalalakasan, anong gagawin mo? Pupunta ka dun sa stage, hihinaan mo siya. So anong solusyon dyan? Ang solusyon dyan, tatanggalin mo talaga yung amplifier na lahat ng tunog papasok doon para makontrol mo siya. So ngayon ang kailangan dyan, one of my suggestion here is you change your mixer. Kasi yung ginagawa nyo dito, hindi na kayang sabayan ng mixer nyo. Digital, magpalit na kayo ng digital. Kasi una-una sa lahat, kailangan mong i-EQ yung kwarto, kailangan mong pasok yung tamang reverb, etc. Kasi ang napansin ko po dito, yung mga lagay din ng monitors, tapos yung ibang mga front of house speaker nasa iba siyang posisyon. Kaya pag bumugay yung tunog, pag malakas siya, hindi siya pantay-pantay sa mga lugar. So halimbawa, ito, ang layo ng monitor, di ba? Para marinig ko to, pag tumutugtog ako dito, kailangan itong ilakas. Ang problema ay pag nilakas na yun ng sobra, yung tao nandito, ito na yung naririnig niya sa dyan. And that became evident a while ago. So, yun yung talagang mga environment na kailangan mo kontrolin. So, halimbawa, pag meron ka mga speaker na ganyan, kagaya sa amin, kaya kami ng in-ear monitors, ang unang-una kasi maging priority namin, para yung sa music director, o malinis talaga yung tugtugan. Yun talaga yung priority. And then pangalawa, ay para mabawasan namin yung bleed dun sa stage. So, naglagay na lang kami ng dalawang monitor na ganyan, para yung pastor naririnig niya yung sarili niya. Yun na lang ang pinaka-purpose ng speaker niyan dun sa amin. Yeah. So, one more question? I hope I answered that. As a music team po, sa worship team, ano ba yung pinaka-effective na bonding or disciplinary for each other para mas pag nagka-worship is yung spirit is iisa ba or na Okay, so ang tanong niyo po ay yung what's the glue that's going to make you stick together pag nagsama-sama kayo? Diba? Ang unang magiging part ng glue ay dapat as an individual, worshiper ka talaga. Meron o walang tao nag-worship ka. Kasi pag mataas ang worshiping spirit mo, i-multiply mo yan sa mga taong kasama mo, yun pa lang, magsasama-sama na kayo. So meron bang kasamang outing na naganap doon? Praise God. Diba? Tignan niyo po ito. Hindi siya binubuhat ko ang sarili kong bangko, but I know I'm quite a good musician. To a certain extent, I know I'm quite a good musician. Pero pag kasama ko yung mga kaibigan ko tumutugtog na hindi kami nag-worship, ang nagsasama-sama sa amin, kaya malinis yung tugtog namin kasi pare-parehas kami magagaling. Ngayon, ang principle niyan, parehas din sa praise and worship. Kapag kayo, as an individual, worshipper talaga kayo. Meron o walang tao nakakakita nag-worship kayo. Nasa banyo kayo, nag-worship kayo. Pupunta kayo sa trabaho, nag-worship kayo. Pag-isip nyo sa umaga, nag-worship kayo. Bago kayo natutulog, mag-worship kayo. Pag nagsama-sama kayo niyan, doon parang sa spirit, mag-click na yan. Now, how do we further expand that? Kasi yun yung initial glue na magdidikit-dikit.
Yung second layer of glue na magdidikit-dikit sa inyo is yung skills nyo na ika-craft nyo, i-hone nyo na magkakasama kayo. Kasi yung sa amin, kaya kami nagtugtugan ng malinis kasi kinraft namin yung skill set namin. Tingin pa lang, alam na namin yung gagawin. Eh. So ngayon, pag pinagdikit mo yung skill set nyo na practice ka individually 30 minutes a day consistently, you're doing your part as individual. Pag pinagsama mo yung spirit na nag-worshipper ka at pinagsama mo yung skill, doon pa lang makikita mo na talaga na glue na kayo. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. And then yung pinaka-last na part dyan, ito hindi siya priority pero optional na lang pag nagbabanding kayo, yun na lang, optional na lang yan eh. Kasi to a certain extent, you also really need to know the person. Ang hirap naman mag-worship kapag yung kasama mo may pinagdadaan ng problema pero hindi mo naman alam. Tapos ang matindi pa kasi dyan, di ba, napupuspos na kayong lahat, di ba? Tapos yung isa talagang lugmok na doon na nakaupo, na talagang nakaluhod na ng iyak. I mean, maaaring talagang napuspos siya ng banal na espiritu o maaaring marami siyang pinagdadaanan. Problema lang. Ang matindi doon, kasama mo siya tumutugtog pero hindi mo alam ang pinagdadaanan niya kasi hindi mo tinanong. So now, that's you also showing na magiging channel ka na paano magiging langit dito sa lupa. So in every aspect, you're going to really be consistent. Alam niyo po, si Papa, nakagisnan ko na, halimbawa yung nasa taxi kami, pag nasa taxi kami ng tatay ko niyan, kung ang biyahe ay 1 oras, pag sakay niya ng taxi, pagdating na nung 1 oras ng taxi, bago bumaba ng taxi, yung taxi driver umiiyak na. What am I trying to say here? Kasi he is that consistent. Meron o walang tao nakakakita, maliit o malaki, yung objective remains the same. Kaya tayo kinakapo sa ministry natin kasi na-activate lang siya pag nasa church. Pero pag wala ka na sa simbahan, ay kalimutan muna natin yung ministry saglit. Kasi wala lang yun. Sabi ni pastor naman din na, wala naman si pastor na nakakakita. Pero yan ang magiging standard. Hindi pa pwede ang pwede na. Alright, sige. Sa mga musicians, yung parang yung chords nag-lapse or kailangan bang tumigil si musicians A, B, or para may habol niya or Sorry, pakiulit ko, hindi ko nakuha. so example, nasa key of D tayo, no? So tapos na-miss yung yung mga keys na yun na wala ng timing. Kailangan ba tumigil si During practice po ba yan? O... during worship na? Okay, yung ganun, no. Kasi pag tinigil mo na yan, tapos nasa kalagitnaan ng dugtugan, imagine mo na nasa kalagitnaan, nanonood ka ng sine, nanonood ka ng Indiana Jones, nagkamali yung director, itinigil yung movie sa kalagitnaan na nanonood ka ng sine. Sa tingin mo ba, babalik ka pa sa mood ng panonood ng sine? Same principle din pagdating doon sa praise and worship pag nandoon ka na ng Sunday. Yung reasons, hindi tayo makatugma eh. Kailangan natin tumigil para... So what you're trying to say is total stop. Parang ganun po ba yung ibig sabihin? Hindi, yung isang musicians lang kasi hindi sa makaano eh. Halimbawa, Parang keyboard lang. Na-distracted, so ayaw na tumutog. Kasi hindi na Yun yung sinasabi kanina ni Kuya, the difference between the person that is nakarely sa chords and and the believer. Parang tutuloy po ata itong kinikwento niyo. Wala po kami sinabi. Alright, so okay. Okay, nakuha ko na yung picture. Alright. So, ang pinaka-solusyon po dyan na ginagawa namin. Halimbawa, kasi parang, correct me if I'm wrong sa kinikwento niyo po yung isa, maaaring destructive kasi meron siyang pinagdadaanan or yung isang scenario is destructive siya kasi mali na yung tinutugtog niya. Tama po ba? Yung dalawang scenario ang pinanggit ko? Mali yung makasama niya. Yung sa basa. Ano po? Kunyari, the key that we practice is C. Okay. And then, Ang syempre, pinasok there's on the actual. Okay. On the actual. Nag-change. So it happens that the singer or the song leader give the another key. Okay. So ang na-practice mo is C.
So, hindi na nag-akma kasi nag-iba ng Aha. PCR. Actual yun. Okay. So, what is the necessary corrective? We have to stop or we have to do the wing-to-wing or the instrumentalists need to do the wing-to-wing hearing Okay. for that to pursue the worship. Alright, so... Okay, Okay, kuha ko na pa yung tanong nyo. There are two scenarios na pwedeng maging solusyon dyan. Kasi unang-una, halimbawa, paano pag meron kang pre-recorded na tracks, tapos yun yung key, tapos pag kumanta, wala dun sa key. Ang problema kasi dun, pag ini-stop mo yung key, magsimula ka sa umpisa, nakaka-distract kasi yun. Ngayon, I don't think any of you are using backing tracks. So, punta tayo dun sa usual na scenario na kung saan, kaya sinabi niyo, nag-C, di ba? Tapos kumanta siya ng yung worship leader na wala sa tono, anong gagawin? Ang unang ginagawa namin usually palagi dyan, yung musician ang mag-a-adjust kasi mas mabilis yun eh. Kapag ang kamanganganta ay tumigil para bumalik dun sa key, yun kasi yung obvious. Yes. Nakukuha niyo pong ibig kong sabihin? I don't think I need to create an example, right? Hindi ko siya kailangan i-demo. Pero naunawaan niyo po yung ibig kong sabihin, di ba? So, doon na papasok yung responsibility mo as a musician na talagang you really need to know your craft. Na, okay, yung key na to, yung papractice ka ng iba-ibang key, galing sa C sharp major, E flat major, whatever key that is. Yun na yung responsibility mo as musician. Pero ang tanong, paano pag yung manunugtog, ABC lang yung kaya tugtugan? Diba? Tapos, ito ang matindi, paano pag nagpakanta ng hindi alam niya tumutugtugin? Diba? So, ang solusyon kasi dyan, sa amin, hindi kami walang Sunday service na hindi pwedeng walang kasamang sobrang magaling tumugtog doon. Bakit? Kasi yung magaling na tumugtog ang maghahatak sa lahat eh. Amen. So ngayon, pag lahat ng tumutugtog yan, puro baguhan, chaos talagang kalalabasan nun. Kaya kailangan mong i-duplicate yung sarili mo. Alam niyo po, ang typical na sakit din ng simbahan, yung mga tao nagsiserve, dahil yun lang ang naging comfort zone niya, naipako na siya dun sa kanyang ministry. Pero mali po yun eh. Kasi unang-una sa lahat, ang mga disciples, saan sila nagsimula? Naging fishers. Literal, di ba? Hanggang sa naging disipulo, hanggang sa ano naging? Naging apostle sila eh. So ibig sabihin, may progression yung ministry. So kung ikaw, 20 years ka na dyan sa ginagawa mo, hindi mo na-duplicate ang sarili mo, merong mali talaga dun. Now, to answer your question straight, in a very concise manner, unang-una po sa lahat, ang pwede niyong gawin dyan, yung musician, habulin yung kumakanta. Or, ang kalalabasan dyan, para hindi siya distractive, makakapela muna saglit, tapos yung acoustic guitar, patayin yung volume, hanapin yung key. Pag nakuha mo na yung key na gano'n, banat ka ng key, yun, dire-diretso ka agad. The song leader will do that. Parang ang magagawa siya ng akapela. Oh, parang ganun po yung pwede nyo gawin na senaryo para hindi siya magiging distractive. Pero yung hina dapat, hindi yung lahat sabay-sabay titigil ha. Pa-slow lang. Dapat yung magdidicrescendo ka, hihina ka ng dahan-dahan. Pero ang problema, yun kaya kayo nag-IEM. Para yung pinakamagaling na nag-keyboard or whatsoever, makuha yung key, sabihin kagad, oh, A to, lipat lahat sa A. Na hindi yung narinig ng tao dito sa front of house. So, yun po yung maaaring senaryo na pwede nyo gawin. So, satisfied? Alright. Salamat po sa uulitin.